Ang laking ahas mga katunying. Ay no. Iniipit nila. Uy. Ang kamay mo. Sa ahas eh. Nakita mo, tatakbo ako. Si Tama. Oo. 对对。 Huli. So what is up mga katunyo, magandang umaga po sa ating lahat. At syempre welcome back po sa ating YouTube channel. At kung ngayon pala kayo napadpad sa aking YouTube channel mga katunyo, ngayon nandiyan ko po kayong mag-subscribe at i-click po ang notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod pa nating video. Ala, laking ibon. Ayun, laking ibon. At syempre mga katunying, for today's video ay nandito na naman tayo sa ating mini garden para gawin ang mga dapat gawin at gagawin natin ang ating daily routine at gagawin din natin ang ating daily task. At nga pala mga katunying, kahapon ay natapos po natin kahapon po ng pagkatapos po ng trabaho natin mga katunying, tinapos ko na po ito. Yan. Tinapos ko na po siya at pinakit ko na din po yung ating gundol mga katunying. Diba ang ganda mga katunying ng pagkakagawa niya. Imagine mga katunying, itong straw na to ay galing lang sa basura, pero napakinabangan pa rin natin. At ang ating mission for today mga katunying ay ihahanda natin yung ating pagtataniman ng okra. Ito yung pagtataniman natin ng okra mga katunying. Nilinisan ko na kahapon at nandun na din yung box natin. Ihihilera na din natin dito mga katunying yung box para malagyan na natin ng lupa at sa weekend ay matataniman natin. At nida natin magdilig ng ating mga tanim. Kunin natin yung tubig. At magpa-plastic ulit tayo ng ampalaya mga katunying dahil may mga ampalaya na tayo na lumabas ulit. At yung kalabasa natin ang daming bulaklak oh. Kaso hindi kasi namumunga mga katunying. Puro bulaklak lang. Madidiligan natin yung ating ampalaya. Ay, ampalaya tuloy. Kamatis pala. Sana ay mabuhay itong mga to dahil sa July pa mga katunying. Pero this weekend ay maghanap tayo ulit. Try natin kung baka sakaling meron pa. Yung luya natin buhay na. Huwag natin masyadong diligan yung luya para hindi mamatay. Tapos ilagay natin itong tubig dito sa talong. Itong talong mga katunying ay lilinisan din natin sa weekend. Sa weekend din. Kasi 3 araw na wala tayong pasok mga katunying. At magpupruning po tayo ng talong sa susunod. Ang daming bulaklak yung kalabasa natin. Kaso pang talbos na kasi itong mga katunying. Titignan natin yung ampalaya. Oh, lalaki na oh. Wow. Ganyan mga katunying. Wow. Yan na sila. Doon pa sa kabila. May mga bagong bunga. Ito pa oh. Yun oh. Dalawa magkatabi. So may isang bagong bunga doon pa. Plastikan natin mamaya. Yun sila oh. Konti lang pero goods na goods naman siya mga katunying. Ang dalawa. Meron tayong dalawang kailangan plastikan. Tapos tingin tayo sa sitaw. Wala pa. Sa sitaw wala pa. Wala pang bulaklak. Kaya ngayon mga katunying ay susunod natin ay gagawin natin ang ating daily routine. Magpapakain tayo ng ating mga alagang manok at pato. Nang sa ganon ay makakain na sila. At
Meron na naman ako nasisilayang itlog doon sa may manok. Ayun, oh. May itlog doon, oh. Ano yung nandun? Ay putik, ahas! Ahas ang laki! Ayun, oh! Ahas! Ang laking ahas mga katunying! Ayun, oh! Ahas ang tumatarget sa ano? Tumatarget sa itlog ng pato natin! Ahas! So yun mga katunying, kinakabahan ako dahil ang laking ahas nandun sa loob ng ano natin, kulungan natin. Hindi ako makapasok dahil takot ako sa ahas. Ayun siya, oh. Busog mga katunying sa itlog. Tinatawagan ko yung amo natin para para ma-report natin at matanggal siya doon. Kasi hindi ako makapasok diyan mga katunying, natatakot akong pumasok diyan. Gawa ng ang laki. Tapos hindi ko naman sila matawagan mga katunying. Ano kaya gagawin ko? Laki, paano ako papasok dyan? At saka saan kaya dumaan yan? Ang laki mga katunying. Saan kaya pumasok yan? Wala namang butas din eh. Try pa rin nating tawagin yung amo ng mga katunying. Kasi hindi ako makapagpakain ng ano natin, hindi ako makapagpakain ng alaga natin kapag nandun yung ahas sa loob. Busog yung busog. Saan kayo lumaan yan? So ngayon mga katunying, malinaw na sa atin kung ano ang kumakain ng ating itlog. Kumakain ng itlog na ano natin mga katunying, itlog ng pato natin. Ahas. So nandyan na. Kitang kita na. Ang problema, hindi natin mapasok. Ang problema, hindi natin mapasok mga katunying. Wala, baka tulog pa yung amo natin. Ang problema, hindi natin mapasok mga katunying kasi nasa sulok siya. Paano kayo kung magpapakain ng alaga natin? Delicate tayo dyan mga katunying. Paano kayo magpapakain itong mga alaga natin? So habang hinintay natin na umalis siya mga katunying, hintayin natin umalis kasi ayun, tumatawag. Hello? I'm sorry. Because I saw a snake here inside my cage. Still inside. A big one. I don't know how to remove it. And I cannot. I can go inside because it's still there. It's still there. In my cage. A big one. Here. This, do you see that box? It's still here. Maybe the snake is sleeping. I don't know how to remove it. I'm sorry. Okay. Thank you. Okay. Thank you. I'm sorry. So yun mga katunying, baka pupunta yung amo namin dito dahil tinawagan ko yung manugang. At sabi niya itatawagan niya yung amo. Pero habang tinatawagan niya yung amo mga katunying, ay ano muna tayo. Gawin muna natin yung ating pampakain sa ating mga alaga. Nang sa ganon ay
may pakain na natin agad pagkatapos ng ano. At least ngayon mga katunying, alam na natin kung ano ang kinakabahan. Takot kasi ako sa ahas mga katunying. Mas takot ako sa ahas kaysa sa multo. Sa multo hindi ako natatakot kahit papuntahin niyo ako sa kadiliman ng 10 oras ng gabi, okay lang. Pero sa ahas talaga natatakot. Takot ako sa ahas. Kabantayan lang natin, baka biglang lumabas mga katunying. Timplahan muna natin to. Kaya itong warehouse natin mga katunying, itong ating warehouse ay kailangan nating iangat yan dahil ahas nga pala mga katunying yung bumabanat sa ating mga itlog. Grabe naman yun. Laki. Hindi kasi ako maalam sa ng ahas mga katunying, kaya takot na takot ako gawa ng maraming namamatay sa ahas. Kaya kabado ako. Eh, hindi ko naman alam kung paano siya tatanggalin dun sa loob. Kaya nagpa siya na lang akong tawagan yung amo namin. Kasi yung amo namin mga katunying, hindi ko naman siya kayang kausapin kasi hindi kami magkaintindihan. Pero yung manugang ng amo ay marunong mag-English. Kaya siya na lang yung magta-translate dun sa amo naming lalaki. Kaya lalagyan ko lang ng direktong mga katunying, tapos titimplahan ko na para pagkatapos matanggal yung ahas doon ay magpapakain na tayo dahil ngayong araw ay meron tayong pasok mga katunying. Kaya tara, let's go. Tambay ako ng tambay dito ng gabi mga katunying. Meron palang malaking ahas dito sa garden natin. Tama nga yung hinala natin na ahas. Pero dahil hindi tayo sigurado that time, hindi natin alam. Kaya hindi ko din alam kung daga o kung ano yung bumanat. Kasi hindi naman malinaw sa atin mga katunying. Pero ngayon nabigyan na lahat ng nabigyan na ng kasagutan. Lahat ng natin. Busog yun mga katunying. 3 ba namang itlog yun eh. Kasi 2 na yung kahapon. Malamang ngayon 3 na yun. Ha? I don't like. Matakot. Baka nga yun na yung nakita ko nung nakaraan mga katunying, yung muntik kong maapakan dati. Ha? I call jamming side call laupan. Ay jamming call laupan. I don't know. So ayun mga katunying, silipin ulit natin. Silipin natin dahil tinawagan natin yung amo. Andun pa rin siya oh. Yan yung ulo niya oh. Itim eh. Ano kayang ahas yan? Busog na busog oh. Ano kayang ahas yan mga katunying? At saka saan kaya pumasok yan? Hindi ko alam kung gaano siya kahaba. Hindi ko alam kung gaano siya kahaba mga katunying. Wala na, hindi na tayo nakagawa ng daily routine natin. Ay ng daily mission natin dahil sa pangyayaring to. Ayan siya oh. Inaano nung pato. Hindi ko lang alam kung makita siya dito eh.
So, lalabas na. So yun mga katunying, update ko na lang kayo mamaya pag nandito na yung amo namin. Kasi hintayin natin mga katunying at babantayan natin para hindi lumabas. Baka mamaya umalis tayo dito tapos dumating yung amo, wala na yung ahas, magmukha tayong sinungaling. Kaya hintayin muna natin sila mga katunying at bantayan muna natin to. Ang laki talaga. Nakakatakot naman. Malinis naman tong kulungan natin, yun. Wala namang damuhan dyan. Kaya update ko na lang kayo mamaya mga katunying. SG. So ayun mga katunying, hinintay pa rin natin yung amo natin at yung katawan ng ahas lumabas na. Ayun na siya oh. Lumabas na yung katawan ng ahas at tumawag yung manugang na amo natin at sabi niya the boss is coming. Kaya papunta na yun dito. Hintayin lang natin dahil lalabas na yung ahas. Grabe. Kaya bantayan lang natin sa mga katunying. How much? One. Katakot. 签纸拿给我。你不敢抓吗？那你小的都敢拿，打死大的你不敢抓。Bang, Pinhuli. Uy, laki. Ay. Iniipit nila. Uy. Uy. Laki. 来，进去就 Ang 好 kamay 了。 mo. 右，翻过来，翻过来。那个手套给他，手套给他。头先进去 ，no no 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 no， 翻过来，来，拿着，压着，这样子，来看一下，来按着，再按着，按着，按着。 Oh. No no no， 你拿放下来给我。 Patakot. Ito sa ahas eh. Nakita mo, tatakbo ako. 知道吗？ Oo.对对。 Huli. Ayun mga katunying, nahuli na. Kaya umpisa na natin ang pagpapakain ng ating mga alaga. Grabe, takot na takot ako mga katunying dahil di talaga ako sanay sa ng ahas eh. At lumabas yung ating mga pato, papapasukin na natin sila dahil meron tayong pasok. Agawi dun. Agawi dun. Pasok na doon sa kulungan may pasok ako. Pasok na, pasok. Bibigay ko na yung pagkain niya doon. Pasok na. Pasok na, pasok na. Pasok, pasok, pasok na. Yan, very good. Grabe, grabe yung kaba ko mga katunying. Talagang nanginginig pa ako hanggang ngayon eh. Napakain na natin mga katunying. Wala na, hindi na tayo nakagawa ng ating daily target mga katunying. Dahil wala nang oras.
Binantayan kasi natin yung ahas eh. Pero at least na huli na at alam na natin kung ano ang salarin. Grabe yung takot ko. Ayan, kakain na. Ito na. Baka may tinira siyang itlog. Wala talaga, inuubos niya talaga yung itlog mga katunying. Pero ang tanong, saan dumaan yun? Wala namang daan dito eh. Kung saan man dumaan yun, at least nahuli na siya. Okay na sa atin yun, nahuli na siya mga katunying. Kaya ngayon ay tuloy ang buhay. Papakain na tayo. Iyon ko lang yung tubig ulit mga katunying dahil pinatay ko yung tubig kanina. Ano, i-on muna natin ulit. Pero nung inipit nung amo namin yung ahas mga katunying, kalmado naman yung ahas. Bakit yung mga napapanood ko ay lumalaban yung ahas? Hindi ko alam kung anong gagawin nila dun sa ahas mga katunying. Hindi na ako nakapag-video ng maganda dahil nilapag ko yung camera at tinry ko yung best ko para mag-assist, kaso na ano kasi yung takot ko. Natatabunan ng takot sa ahas yung ano ko mga katunying. Pakainin muna natin sila. At anong oras na papasok na tayo sa trabaho mga katunying. Oh, grabe. Hugasan muna natin ang mga dapat hugasan. Sumisilip pa rin yung inahin ng pato doon. Tinitignan niya kung meron pa. Meron na naman isang itlog dito mga katunying, kukunin natin ano. Na-activate yung takot ko eh. Laki ba naman? Lagyan muna natin yung mga manok para hindi sila magwala. Oh, dito. Kung mangingitlog na yung isang pato natin na naman mga katunying. Huwag mo sakyan baba ka dyan Ay! Tarko! Lilalagyan ko lang siya ng dahon-dahon, ilalapit ko lang sa kanya. Ay! Sige, wag na. Hindi na, sige na, may itlog ka na dyan. Nandun na kasi siya mga katunying, baka bumibelo ng mga itlog. Lalagyan ko sana ng dahon. Wag na, mamaya na lang pagkatapos ng mga itlog, mamayang hapon na lang. Matapos na tayo sa ating daily routine. Dito naman tayo dito sa labas mga katunying. Pinagpawisan ako dun Naglalagay tayo ng pagkain dito mga katunying sa ating mga manok dito sa labas. Minukod na natin sila. Oh. Kaya mga katunying, hindi ko alam kung anong gagawin ng amo namin doon sa sa ahas na kinuha niya. Kaya hanggang dito na lamang muna ang update. Bawi na lang tayo bukas sa ating mga project mga katunying dahil wala na tayong oras, papasok na tayo sa trabaho. Kaya hanggang dito na lamang muna ang update dito sa ating mini garden. Maraming salamat po sa walang sawa niyo pong suporta sa akin at sa aking mga nakakasama. Mag-iingat po palagi mga katunying. God bless po. Bye bye.